Isang magandang hapon po sa ating lahat. Narito ang weather update ngayong araw ng Martes, December 19, 2023. So unahin po muna natin yung mga weather systems na sa kasalukuyan ay nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon po, meron pa rin tayong binabantayan na low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 3 p.m., huli itong namataan sa layong 265 kilometers west-southwest ng Zamboanga City. At kung makikita po natin, medyo mababa pa rin yung tsansa na ito ay mag-redevelop into a tropical depression or maging isang ganap na bagyo. Ngunit kung makikita po sa ating satellite image, may mga kaulapan pa rin na mararanasan sa ibang bahagi ng ating bansa. Dulot po yung trough or extension nitong low pressure area. So asahan pa rin po natin yung mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Mimaropa, Western at Central Visayas, sa buong Mindanao pati na rin sa Masbate. So asahan pa rin po natin yung mga kalat-kalat mga pag-ulan, pinag-iingat pa rin po yung ating mga kababayan sa mga posibleng pagbaha o landslides na dulot ng mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin yung pag-iral ng northeast monsoon sa bahagi ng northern at central Luzon. Kung makikita po natin, may mga kaulapan pa rin po tayo magdadala ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley pati na rin sa Cordillera Administrative Region. And then yung shear line naman po ay magdadala ng mga kalat-kalat mga pag-ulan sa bahagi naman ng Calabarzon at Aurora area. So ingat din po sa ating mga kababayan dyan dahil posible pa rin po yung katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, magpapatuloy pa rin po yung maaliwalas na panahon. Meron lamang po mga tsansa ng mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan. Sa magiging lagay naman po ng panahon dito sa Luzon, kung makikita po natin, magpapatuloy yung epekto ng northeast monsoon sa malaking bahagi ng northern Luzon. Inaasahan po natin may kalakasan yung surge ng amihan na mararanasan sa mga susunod na araw. So makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan sa bahagi or sa buong northern Luzon area. And then for the rest naman of central Luzon, pati na rin po dyan sa Metro Manila, maaliwalas naman po yung mga panahon, although may chance pa rin po ng mga isolated light rains. Samantalang dito sa Calabarzon, pati na rin sa Mimaropa, dulot po yan na epekto ng shear line for Calabarzon area. At sa Mimaropa naman po yung trough or extension nitong low pressure area, asahan pa rin po natin magpapatuloy yung mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, fair weather conditions din po tayo. Meron lang po mga tsansa ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog kadalasan sa hapon o sa gabi. Sa agwat naman po ng temperatura sa mga piling syudad dito sa Luzon, for Lawag maglalaro mula 26 to 32 degrees Celsius. Maximum temperatures naman para sa Tuguegarao 30 degrees Celsius. For Baguio 16 to 25 degrees Celsius. Temperatura naman sa Metro Manila maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din yung maximum temperatures for Legazpi City. And for Tagaytay naman 22 to 28 degrees Celsius. Samantalang maximum temperatures naman para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ay aabot ng 32 degrees Celsius. Good news po sa mga ating mga kababayan dito sa Visayas at Mindanao, simula po bukas ay makakaranas na po tayo ng improving weather conditions. Liban na lamang po yung mga tsansa ng mga isolated mga pag-ulan kadalasan po sa hapon o sa gabi. Agwat naman po ng temperatura sa mga piling syudad sa Visayas at Mindanao. For Iloilo, maglalaro mula 26 to 32 degrees Celsius. Maximum temperatures naman para sa Cebu at Tacloban aabot ng 30 degrees Celsius. For Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius, 32 degrees Celsius maximum temperatures para sa Davao at Cagayan de Oro ay maglalaro mula 24 to 30 degrees Celsius. Tapos naman po tayo sa kalagayan ng ating karagatan. Sa kasalukuyan po ay may nakataas pa rin tayong gale warning sa hilagang baybayin ng Northern Luzon. Kaya po sa mga baybayin ng Batanes, northern coast ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, pati na rin sa northern coast ng Ilocos Norte, asahan pa rin po yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Kaya pinapayuhan pa rin po natin yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat na kung maaari ay wag po muna tayong pumalaot. Then for the rest of the week, makikita po natin magiging maaliwalas pa rin po yung panahon sa Metro Manila, pati na sa Metro Cebu at Metro Davao hanggang sa darating na Sabado po yan. And then for Baguio City naman, kung makikita po natin magpapatuloy yung epekto ng northeast monsoon sa darating na Sabado. So patuloy pa rin po yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Meanwhile, for Legazpi City, kung makikita po natin sa darating na Friday, posible pong makaapekto yung shear line hanggang sa darating na Sabado po yan. So makakaranas pa rin po tayo ng mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. For Metro Manila temperatures, maglalaro mula 24 to 31 degrees Celsius.
Sa Baguio City naman ay 15 to 25 degrees Celsius. For Legazpi City, pati na rin sa Metro Cebu, temperatura natin ay maglalaro mula 24 to 31 degrees Celsius at sa Metro Davao naman 24 to 32 degrees Celsius. Mamayang hapon si Haring Araw ay lulubog ng 5:31 p.m. at sisikat naman po bukas ng 6:15 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. Yan po munang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Ria Torres. Ingat po tayong lahat.